Kasunod po ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan, isa po sa mainit na pinag-uusapan ang pananagutan ng mga menor de edad na sangkot sa krimen. Sa ilalim po ng Juvenile Justice and Welfare Act, kapag edad 15 o mas bata nung isagawa ang krimen, wala po silang pananagutang kriminal. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng kasuhan, pero sasailalim sila sa intervention program. Sa Section 20 ng batas, pwede silang sumailalim sa Community-Based Intervention Program o di kaya dalhin sa Bahay Pag-asa o sa mga NGO na minomonitor ng DSWD. Ang mga edad 12 hanggang 15 na nasangkot sa karumal-dumal na krimen gaya ng murder, kailangan ipasok sa Bahay Pag-asa. At ang mga lagpas edad 15 pero wala pang edad 18, wala ring pananagutang kriminal. Maliban na lang kung mapatunayang mayroon silang discernment o kakayahang maintindihan ang tama at mali, pati na ang resulta ng kanilang nagagawa. Wala mang kriminal na pananagutan, pwede pa rin pagbayarin ng danyos. At dito pwede pumasok ang pananagutan ng mga magulang. Libat kung mapapatunayan nila sa korte na sapat ang pagbabantay nila sa kanilang anak noong isagawa ang krimen. Ngayong mga edad 14 at 15 ang sangkot sa pamamaril sa Tacloban City, nabubuhay ang usapin kung dapat bang ibaba pang edad na pwedeng magkaroon ng kriminal na pananagutan ang isang menor de edad. Saksi, si Darlene Cal. Panahon na ba para ibaba ang edad na pwedeng maharap sa kriminal na pananagutan ang isang menor de edad? Kasunod ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan, may mga nagsasabi na oo. Gaya ni Senador Robin Padilla na gustong amyendahan ng Juvenile Justice and Welfare Act. Sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile. Alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Anong edad dapat? 10. Ang PNP, suportado rin ang panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility. Pero imbis na ibaba sa edad na 10, we are thinking 12 years old po. ayon sa palasyo, bukas si Pangulong Bongbong Marcos na amyendahan ng batas kung makabubuti sa kabataan. Wala raw posisyon pa ang Pangulo kung ano dapat ang itakdang edad. Pero ayon sa palasyo, kung ang sinadjust nila ay 12 years old, ito ay reasonabling edad. pero ang Save the Children Philippines, tutol na ibaba ang minimum age of criminal responsibility. Kailangan natin talagang pag-aralan bakit nila ginagawa ito. At in putting them in jail is not the solution. Sure, no? Hindi yun din makakatulong sa kanila. Kasi in the long run, magiging hardened criminals yan in the jail. Tapos magkakaroon pa tayo ng mas malaking problema. Implementasyon nila ang problema, hindi ang batas. Ganyan din ang pananaw ng DSWD. Naniniwala kami na yung existing na batas ay maganda, kailangan lang ipatupad ng maayos. Hindi na daw porket edad 15 pababa ay pakakawalan na agad ayon kay Senator Kiko Pangilinan na isa sa may akda ng Juvenile Justice Law. Pagka-heinous crime, minimum Of 1 year. of 1 year ang involuntary confinement. Ibig sabihin nun, hindi papakawala. Tatanggalin po yung kalayaan nila. Tatanggalin ang kalayaan ng korte, ng mahistrado. Ang minimum 1 year. Pwedeng maging 2 years, pwedeng maging 3 years, depende sa magiging progreso ng kanyang kaso. No? Tama po yun. So, uulitin natin, hindi dapat pinapakawalan ang mga menor de edad na nagkasala. Ano yung accountability niya dito? Pag ganito, isa-subject siya sa intensive intervention. Structured yun na talagang susundin niya yan araw-araw habang nandoon siya. Mag-undergo siya ng mga counseling, psychiatric evaluation kasama din doon kasi importante na maipakita niya yung ano ba yung naging epekto nung ginawa ko sa yung ginawa niya dun sa mga tao at pangalawa, kailangan magkaroon siya ng remorse. Ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council, sa halip na ang minimum age of criminal responsibility ang tignan, ang dapat daw pag-aralan ay kung bakit nagagawa ng mga bata ang isang krimen. Kasi ang nakita natin sa pagsiyasat, pag-aaral, it doesn't follow na pag pinababa kung hindi na siya gagawin ng mga bata. In fact, pag tinignan mo sa ibang jurisdictions, halimbawa sa US na mas strict yung laws nila doon, mataas pa rin ang incidence ng school shooting. Mag-uumpisa tayo doon sa kanyang pamilya, sa kanyang komunidad, yung exposure niya sa violence. Minsan din nakaranas sila ng violence. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi.